Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid sa CRC. Ito po si Pastor Ben Sulat ng CRC Antipolo Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion mula sa salita ng ating Diyos. Ngayon pong umaga, matutunghayan natin ang salita ng Diyos sa Deuteronomy chapter 20 verses 19 to 20. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumako sa maikling panalangin. Amang Diyos na dakila, maraming salamat po dahil pinagpapala mo po kami araw-araw. Dalangin ko po ngayong umaga, Panginoon, ay kami po'y katagpuin po ninyo sa iyong salita. Bigyan mo po ang aming isipan ng kaliwanagan upang maunawaan po namin ang iyong sinasabi at mapakinggan po namin ang iyong kalooban. Sinasamo po namin ang lahat ng ito sa pangalan na ang aming Panginoong Hesus. Amen. At ngayon po ay tayo po'y dumako sa salita ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 20 verses 19 to 20 na pinamagatang The Command to Save Trees for Food During a Siege. Sabi po, when you lay siege to a city for a long time, fighting against it to capture it, do not destroy its trees by putting an axe to them. Because you can eat their fruit, do not cut them down. Are the trees people that you should besiege them? However, you may cut down trees and use them to build siege works until the city at war with you falls. Sinasabi po sa salita ng Panginoon dito sa Deuteronomy chapter 20, 19 and 20. Kung atin pong babasahin from beginning ng chapter 20, ito po ay batas or kautusan sa mga sundalo pagdating sa digmaan. Sa upper part po ay nagsasabi na kung saan ang mga kaugalian, kautusan ng mga sundalo kapag sila ay sasabak sa digmaan at ang lahat po ng mga gagawin at sasamsamin kapag nasa digmaan na po sila. At dito po sa last part ng Deuteronomy chapter 20, ipinapakita po anong dapat gawin sa mga puno kapag nasa digmaan. Una, ang mga punong nagbubunga ay hindi dapat putulin sapagkat magiging pagkain nila ito habang nasa digmaan sila. Pangalawa, ang pwede lamang putulin ay ang mga punong kahoy na walang bunga na pwede nilang gamitin sa digmaan. And Israelites instruct during wartime to do not destroy fruit-bearing trees when besieging a city, emphasizing the principle of not to destroying nature and preserving sustenance for both themselves and the inhabitants of the captured city, even during war, essentially saying do not cut down trees that produce food as they are not like people who can fight back. Iyon po ang iniutos ng Panginoong Diyos sa mga Israelita na kapag sila po ay sasakop ng isang city pagdating sa digmaan. Hindi pwedeng putulin ang mga punong kahoy na nagbubunga. Bakit nga ba hindi maaaring putulin ang mga punong kahoy na may bunga? Dalawa pong bagay ang nakikita ko. Una, stewardship of the creation, to care for the environment and not destroy natural resources. Dahil pagkain po nila yon at malaking pakinabang habang tumatagal sila sa digmaan, nagkakaroon sila ng resources ng pagkain at hindi pa nila napapabagsak yung lupa na kanilang sinasakop. Yun po ang una. Pangalawa, justice and responsibility. By not destroying food resources, the Israelites are commanded to consider the needs of the people that they are fighting for. Justice dahil iyon ang iniuutos ng Panginoon na sakupin ng bayang ito. And responsibility sa lahat naman ng kanilang sasamsamin at sa mga bagay na ibinigay ng Diyos na resources para sa kanila. Yun po ang ibinigay ng Diyos sa bayang Israel. Sa panahon po natin ngayon, ang ninanais din po ng Diyos para sa atin ay pangalagaan ng mga resources na ibinigay ng Diyos sa atin, ng ating mga
hinahawakan, paunlarin, pagyamanin at alagaan. Nais ng Diyos yung binigay niya sa atin na mga binhi at maging puno, ito'y magbubunga sapagkat ang bunga ay ninanais ng Diyos na magaganda. And God gave us a governance to govern His creations. In Genesis chapter 1:26, God made us in His own image and likeness to make dominion and power over all His creation, so that we must stood our ground to protect and be a good steward to His creation because it also benefits us. Yun po ang binibigay ng Diyos sa ating mga tao na kanyang mga anak. At sa ating pong pagtatapos in Matthew 17:16, by their fruit you will be recognized them. Every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Nais po ng Diyos na ang mga lingkod niya ay nagbubunga ng maganda. At ang magandang puno ay may magandang bunga, ngunit ang pangit na puno ay may pangit din na bunga. Maraming salamat po sa binigay ng Diyos sa atin na magagandang bunga, at ito yung ibinabahagi natin sa lahat ng tao. Ano yon? Ang magandang gawa po natin. Salamat po sa pakikinig ninyo, salita ng ating Panginoon, at tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa pakikibahagi ng banal mong Espiritu na kung saan kami ay nakakaunawa, Panginoon, ng iyong mga salita, at binuksan mo ang aming isipan na maunawaan po namin ang sinasaad ng Biblia para sa aming buhay. Tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga nakikinig sa salita mong ito sa TMSL, Tinapay Mula sa Langit, sa lahat po ng mga kapatid ngayon pong umaga. Maraming pong salamat. Itinataas po namin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit, at malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos at magandang umaga.